Hello, kumusta po? Naku, sa wakas ay bibigyan na ng clearance ang operasyon ng kanyang kapatid na si Jayden. Pero kapalit nito, kailangan niya ng pirmahan ng kontrata kay Doc Alcarte. Mga kondisyong mag-aalis sa kanya ng karapatan sa sariling anak at maglalayo sa kanya pabalik sa Amerika. Pero sa pagpirma ng kontrata, isang pamilyar na initial sa ballpen ang makakapagpatigil sa kanya. Nagkataon lang ba ito o may nakatagong nakaraan sa pagitan nila ni Doc? Subaybayan natin ang panibagong yugtong ito. Kapit lang? At handa na ba kayo? Simulan na natin. Rebecca POV. Kinabukasan, tanghaling tapat, tahimik lang akong nakaupo sa waiting area habang pinapanood ang mga dumadaan na nurse at doktor. Lahat sila may kanya-kanyang lakad. Pinagkakaabalahan pero sa akin, parang ang bagal ng oras. Sabi ni Dr. Barcelo, lalabas daw mamayang final result ng mga lab test ni Jayden. Kung okay lahat, makakago na kami for the surgery. Ipapatawag daw niya ako kaagad kapag may clearance na. Huminga ako ng malalim. Half of me wanted to believe everything would go smoothly. The other half terrified. Tumayo ako para bumalik na muna sa kwarto ni Jayden. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong ilang nurse at staff na nakatingin sa akin. Nagbubulungan. Hindi ko man marinig ang lahat, sapat ng mga piraso ng salitang sumasampal sa tenga ko. Ang swerte naman nun, no? Free surgery daw yung kapatid. Sabay bulong ng isang nurse habang nag-aayos ng chart. Eh diba, si Doc Alcarte pang gagastos? Imagine that. Oo nga baka naman alam mo na may something. Ang layo pa naman niya kay Ma'am Candice. Si Ma'am sosyal, class at ang ganda pa. Tapos ito parang, shh, baka marinig ka. Totoo naman hindi ba? First time ni Doc na gumawa ng ganitong favor. For her pa? Napahinto ako sandali pero kaagad kong pinilit na maglakad ulit. Hindi ko sila tinignan kahit ramdam kong mga mata nila sa likod ko. Lahat ng yun wala na sa halaga ngayon. Ang mahalaga lang ay si Jayden, ang operasyon niya at ang buhay niya. Pagdating ko sa may nurse station, tinawag ako ni Nurse Joy. Rebecca, aniya habang tinatapik ako sa balikat. Huwag mo na lang pasinin yung mga yon. Nagulat na talaga sila. Kalat na kalat kasi dito sa ospital yung tungkol sa free surgery. First time daw gumawa ni Doc ng ganun, kaya ayun, lahat nagtataka. Napangiti ako ng mahina. I know, wala na rin akong energy na makipagtalo, Nurse Joy. They can think whatever they want. Pero to be honest, she continued, may halong biro. Ako din curious, anong ginawa mo at napauo mo kaagad si Doc Alcarte? Ang alam ko kahit si chairman daw pinatawag siya para kausapin about that. Saglit ako natahimik bago sumagot. Wala akong ginawa. Naawa lang siguro si Doc. Naging malapit kasi si Jayden sa kanya noong nasa bahay ampunan pa kami. Maybe that is why. Tumango si nurse at pansamantalang nagbago ang ekspresyon nito mula sa pagkausisa, naging malambot. You're lucky, Rebecca. Not everyone gets that kind of miracle. Napatingin ako sa malayo. Sa dulo ng hallway kung saan matatanaw kong kwarto ni Jayden. It's not luck, mahina kong sabi. It's love and I hold on to it. Kahit na anong sabihin nila. At nagpatuloy ako naglakad, mataas ang ulo kahit na mabigat ang dibdib. Sa bawat hakbang ramdam ko ang tahimik na laban ng isang ate na handang lumaban para sa kapatid. Kahit na buong mundo pa ang humusga sa kanya. Hindi pa man ako nakakarating sa silid ni Jayden nang marinig kong muli ang tinig ni Nurse Mia. Rebecca, wait! Mabilis siyang lumapit at may ngiti sa labi pero may halong kaba sa boses. Pinapatawag ka ni Doc Barcelo. Pumunta ka daw sa klinik niya ngayon na. Final clearance na ni Jayden. Napahinto ako at napabuntong hininga. Please, sana okay lahat ng resulta. Bulong ko sa isip ko. Ramdam kong mabilis ang tibok ng puso ko. Parang bawat takbang papunta sa klinik ay may kasamang dasal.
Come on, Rebecca, sabi ni Nurse Mia, halatang excited din. Mukhang good news ito, maoperahan na siya. Mabilis kaming naglakad, hindi na kami kumatok nang makarating sa klinik. Diretso kaming pumasok. Nandun ng buong surgical team, abala sa pag-aayos ng mga chart at medical images. Ang presensya nila, tahimik pero mabigat. Alam kong malapit na talaga ang sandali. Please, have a seat, Miss Rebecca, sabi ni Doc Barcelo sabay turo sa upuan sa tapat ng mesa niya. Umupo ako katabi si Nurse Mia na halatang hindi rin mapakali. Hintayin lang natin si Doc Alcarte, sabi ng isa sa mga doktor. He requested to be present when we discuss the final clearance. Tumango lang ako. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Pero sabay rin akong umaasa at ilang sandali pa bumukas ang pinto. Dumating si Doc Alcarte. Seryoso, kalmado, walang kahit na anong expression sa mukha. Suot pa rin niya ang puting lab coat. May hawak na tablet sa isang kamay. Wala siyang ngiti pero may kung anong otoridad sa bawat galaw niya. Na magtamang mga mata namin para may dumalo na kuryente sa katawan ko. Saglit lang yon dahil kagad din siyang umiwas at naglakad papunta sa tabi ni Doc Barcelo. Let's start, malamig na sabi niya. Tumikim si Doc Barcelo at binuksan ng folder sa harap niya. We reviewed all of Jaden's latest test results. MRI, CT scan, and his blood work, everything. Tumigil siya saglit at tumingin sa akin. The good news is, operable ang tumor. Nasa right temporal lobe but not deeply embedded. Meaning, may chance tayo to remove it without major damage to surrounding brain tissue. Parang may bigat na nawala sa dibdib ko. So, pwede siyang operahan? Tumango si Doc Barcelo. Yes, we've scheduled the surgery tomorrow at 7:30 a.m. The procedure might take 4 to 6 hours, depending on how stable his vitals remain during the operation. Napakapit ako sa kamay ni Nurse Mia. Halos hindi ako makapaniwala. Salamat po, Doc. Pero kagad din nagpatuloy si Doc Barcelo. Mas seryoso ang tono. However, we need to be honest with you, Miss Rebecca. There are still risks since the tumor is close to the area that controls his speech and memory. There's a chance Jaden might experience tempopar, memory loss, or speech delay after the operation. But we'll do everything to minimize that risk. Napalunok ako at bahagyang kinabahan. Temporary lang po ba? Most likely yes, sagot ni Doc Barcelo. Children usually recover faster. What matter is that we cough it already. That gave him a fight chance. Tahimik akong napaiyak. Hindi ko man gusto't kusa na lang bumagsak ang mga luha. Lahat ng pagod, takot at dasal na pinigil ko nitong mga araw na ito, biglang bumigay. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Bulong ko habang pinupunasan ng luha ko. Narinig ko na tumikim si Doc Alcarte sa gilid. We'll do our best. Mahina niyang sabi. Halos pabulong pero ramdam kong bigat ng tinig niya. Make sure he's well rested tonight. No food or water 6 hours before the surgery. Tumango ako. Yes, Doc. Bago ako umalis, sandali pa akong tumingin sa kanya. Walang ngiti sa labi ni Doc Alcarte. Pero may kakaibang titig sa mga mata niya. Tahimik, matalim at puno ng emosyon na ayaw niyang ipakita. At sa sandaling yon, alam kong kahit na gaano siya kaseryoso, kahit na gaano siya kasuplado sa tingin ng iba, isa siya sa dahilan kung bakit may pag-asa kami na magkahalaga ulit ng ngiti ni Jaden. Matapos ang mahabang paliwanagan, isa-isang nagpaalam ang mga doktor. Ramdam ko pa rin ang bigat ng atmosphere sa paligid. Kahit na magandang balita kanina. Habang inaayos ni Nurse Mia ang mga papel, ako naman ay tumayo, handang bumalik sa kwarto ni Jaden para sabihin sa kanyang balita. Maoperahan ka na bukas. Gusto ko marinig yun mula sa mismong bibig ko kapag nagising siya. Pero bago pa ako makapaglakad, narinig kong tinig ni Doc Alcarte sa likuran ko. Rebecca, napalingon ako, nakatayo siya ilang hakbang, ang layot seryoso pa rin ng muka at parang walang kahit na anong emosyon. Tumango siya kay Nurse Mia. You may go ahead, I need to talk to her alone. Agad namang sumunod si Nurse Mia. Sige Rebecca, mauna na ako sa iyo.
Nang makalayo ito, tanging kaming dalawa na lang ni Doc ang naiwan sa hallway. Tahimik, ang tanging tunog lang ng mga yabag naming dalawa ang naririnig. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa halos magtapat na kami. Hindi ko siya matignan ng diretsyo, may malamig sa presensya niya at hindi lang dahil sa ugali niya, kung hindi dahil alam kong bawat salitang lalabas sa bibig niya ay may kasamang sugat. Before the surgery, panimula niya, mababang tono. You will sign the contract. It's part of the agreement we made. Tumango lang ako at hindi pa rin naglalakas loob na magsalita. He took a step closer. And I want you to remember, malamig niyang dagdag, no one should know about our arrangement. Not the nurses, not the staff, not even your friends. This is strictly business between us. Understood? Mariin akong napakagat sa labi. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Yes, Doc. Pero hindi pa siya tapos sa gustong sabihin niya. For being surrogate mother, tuloy niya, walang bakas ng awas sa mukha. You will be compensated. Tulad ng sabi ko, lahat rin ng mga kondisyon mo, susundin ko. After the surgery, maniningil ako. You're not doing this out of love or charity. You're doing this because you agreed to be paid. Don't ever forget that. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ko. Ramdam kong sakit sa bawat salita niya. Parang may bumabagsak na tingga sa puso ko. Ang bawat salitang paid, business, agreement, at paulit-ulit na muukit sa utak ko. Gusto kong sumagot, pero anong laban ko? Siyang may hawak ng lahat. Siyang nagbibigay ng pag-asang mabuhay si Jayden. Kaya kahit na halos hindi ko marinig ang sarili ko, nasabi ko pa rin. Naiintindihan ko po, Doc. Hindi ko po sasabihin kahit na kanino. Tumango lang siya, walang kahit na anong bakas ng emosyon. Good. Pagkatapos, tinilikuran niya na ako, diretso at walang lingon. Naiwan akong nakatayo sa hallway at hindi makagalaw. Tinignan kong direksyon ng nilerakaran niya at doon ko lang naramdaman ang bigat ng luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung mas masakit ang sinabi niya o ang paraan ng pagkakasabi niya. Strictly business. Paulit-ulit na tumatakbo yon sa isip ko. Habang pinipilit kong lakarin, pabalik ang daan patungo sa kwarto ni Jayden. Gusto kong maniwala na kaya kong tiisin ang lahat. Ang sakit, ang hiya, pati ng tingin ng ibang tao dahil kung ito lang ang paraan para mabuhay ang kapatid ko, kakayanin ko. Kahit na masira ako sa proseso. Buong magdamag, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit nang nabubabalik sa isip ko ang dalawang bagay. Ang operasyon ni Jayden, mamayang alas 7. At ang kontratang pipirmahan ko mamaya kay Doc Alcate. Hindi ko alam kung alin ang mas kinatatakutan ko. Ang panganib ng operasyon o ang kasunduang posibleng magbago ng buong buhay ko. Nakaupo lang ako sa sofa sa tabi ng kama ni Jayden. Nakatitig sa kanya habang mahimbing siyang natutulog. Ilang sandali lang narinig ko pang umungol siya. Mahina at parang may nararamdaman. Dali-dali akong lumapit at naupo sa tabi ng kama. Hinawakan kong kamay niya. Malamig pa rin pero gumalaw na bahagya. Jayden, bulong ko't hinaplos ko ang buhok niya. A few more hours, baby. Then no more pain, okay? You will be fine after this. Ate here, I promise. Bahagyang gumalaw ang labi niya at parang pilit ng umingiti. At nang maramdaman ko na mahigpit ang kapit niya sa kamay ko. Napagtanto ko na narinig niya ako. Napakagat ako sa labi habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Just hold on, Jayden, please. Just hold on for a little more. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang nurse kasama si Nurse Mia. May dala silang mga gamit, oxygen tank, BP apparatus, thermometer at kung ano-ano pang medical instruments. Good morning, Rebecca. Bati ni Nurse Joy, may banayad ng ngiti. We'll start prepping him now, ha? Tumango lang ako, agad na tumayo para bigyan sila ng space. Pinunasan kong mga luha ko bago ko umatras. Isa sa mga nurse ang nagsimulang mag-check ng vital signs ni Jayden. Blood pressure, oxygen level at body temperature. Isa pang naglagay ng IV line habang may hinahon naman nagpapaalala si Nurse Mia sa bata kahit natulog ito. Relax lang tayo, Jayden, ha? We'll make sure you're ready. Sabi niya habang inayos ang blanket. Habang pinapanood ko silang nag-aasikaso, hindi ko maiwasang maramdaman ang sobrang kaba. Gusto kong maniwalang magiging maayos ang lahat.
pero may parte sa puso ko na nanginginig pa rin. Ilang sandali pa, dumating si Lucy, bitbit ang maliit na paper bag. Good morning, mahina niyang bate. Okay naman si Joshua ha, naaliw sa kakasama kay tita sa simbahan. Sabi niya, nagdarasal daw siya para sa Kuya Jaden niya. Napangiti ako kahit na mabigat ang dibdib ko. Thank God, mahina akong sagot. At least, he's not worried too much. Hindi mo rin dapat masyadong dibdibin, sabi ni Lucy. Sabay haplos sa braso ko. Everything will be fine. These doctors know what they're doing. Gusto kong maniwala. Gusto kong kumapit sa sinabing yon kahit ng utak ko puno ng takot. Nang matapos ihanda si Jaden, naglagay sila ng identification tag sa pulsuhan niya. Isa sa mga nurse ang tumingin sa akin at mahinang tinig na nagsabi, "We'll transfer him to the OR in a few minutes. Miss Torres, you can walk with us until the operating area." Tumango ako. Sige po, sasamahan ko po siya. Nang lumabas sila, sumabay ako sa tabi ng stretcher. Hawak ko pa rin ang kamay ni Jaden habang naglalakad kami sa hallway. Tahimik lang ako pero sa bawat takbang, ramdam kong tibok ng puso ko na parang sasabog. Lord, please, guide them. Don't let anything happen to my brother. At habang papalapit kami sa operating room, ramdam ko mas lalo ko nilalamon ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang lahat kapag nagsimula na ang operasyon. At lalo na kapag oras na para pirmahan ko ang kontratang yun. Ngunit sa ngayon, isang bagay lang ang malinaw sa isip ko. Para kay Jaden, kakayanin ko to. Kahit na gaano kasakit, kahit na gaano kabigat. Nang makarating kami sa harap ng OR, pinigilan ko sarili kong umiyak. Ramdam kong panginginig ng tuhod ko habang pinagmamasdan kong tinutulak ng mga nurse ang stretcher papasok. Everything will be alright. Sabi ni Nurse Joy, mahina. Tumango siya sa akin, sabay ngiti na tila, nagbibigay ng lakas. I will take care of him, I promise. Thank you. Mahina kong sagot bagot ko tuluyang napanood kung paanong dahan-dahang nagsara ang pinto ng OR. Para bang kasabay ng pagsarang yun, naipit din ang hininga ko sa dibdib. Naiwan ako nakatayo sa labas kasama si Lucy. Tahimik kaming naupo sa bench sa hallway. Tahimik na nagdarasal. Kinakabahan ako pero pilit kong hinahawakan ang tiwala ko sa mga doktor na hahawak sa operasyon ng kapatid ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na magiging maayos ang lahat. They'll save him. They have to. Hindi pa man ako nakakaupo ng matagal, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Napatingin ako kaagad. Doc Alcarte, binuksan kong message. Come to my clinic. We'll sign the contract. Don't tell anyone. Parang biglang bubigat ang balikat ko. Ninunok kong sariling laway at pahanakaramdaman ang mabilis at tibok ng puso ko. Ramdam kong kaba na parang sinasakal ako. Pero wala akong choice. Lucy, tawag ko, pilit na kalmadong tono. I will just go somewhere for a bit. Tell Nurse Mia, I will be back soon, okay? Tumingin siya sa akin at may halong pag-aalala. Saan ka pupunta? Sa klinik lang ni Doc, tipid kong sagot. May, kailangan lang akong ayusin saglit. Tumango siya kahit nahalata sa mga mata niyang pag-aalala. Okay, bilisan mo lang ha. Dito lang ako. Salamat, mabilis akong tumayo at nagsimulang maglakad. Habang papunta sa klinik, halos marinig kong sariling tibok ng puso ko. Para kong tinutulak ng kaba, ng takot at ng bigat ng desisyong hindi ko malang alam kung tama ba. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng klinik ni Doc Alcarte, tumigil ako. Tumingala ako saglit sa signage, saka pinakawala ng isang malalim na buntong hininga. This is it, Rebecca. There's no turning back now. Dahan-dahan ko inabot ang doorknob. Nang bumukas ang pinto, bumungad kaagad sa akin si Doc Alcarte. Nakaupo sa swivel chair at nakasandal at tabala sa pagbabasa ng isang folder. Walang emosyon sa mukha. Bahagya siyang tumingin sa akin nang pumasok ako. Close the door. Malamig niyang utos. Sinunod ko yun at marang sinara ang pintuan. Tahimik ang buong silid at tanging tunog lang ng wall clock. Sit down. Sabi niya, hindi man lang tumitingin sa akin habang inaayos ang ilang papel sa mesa. Umupo ako sa tapat niya. Pilit na pinapakalmang sarili. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinagmamasdan ko siya.
Hindi ko alam kung bakit kahit na ilang beses ko na siyang nakikita. Palagi ako nilalamon ng kaba. Siguro dahil alam kong ang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay may kapalit. Nang iabot ni Doc Alcarte sa akin ang folder, para ko natuyan ng laway at ang dibdib ko. Talagang kumakalabog sa kaba. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ako na nanginginig ang kamay sa pagtanggap noon. Mabigat ang bawat segundo, parang ang hangin mismo ay tinatansya kung hanggang saan ko kayang huminga. Read it carefully. Mahinang sabi niya, pero cold pa rin ang tono. Gusto ko na, alam mong pinapasok mo. Tumango lang ako at dahan-dahang binuksan ang folder. Ang unang pahina pa lang ay halos hindi ko na mabasa ng maayos dahil nanginginig ang mga daliri ko. I swallowed hard before letting my eyes travel down the first clause to conceive a child for him. Alam ko naman dahil yun ang usapan namin. Pero nagugulat pa rin ako. Tumingin ako kay Doc, pilit na pinapakalmang sarili. May naisip akong ibang paraan. Kung anak lang naman ang gusto mo, Doc, mahina kong sabi. We can do it through artificial insemination. Hindi kailangan. I paused for a moment. Hindi ko na kayang bigkasin pa. Humiling siya mabagal pero mariin. No. I want it done naturally, through intimacy. Sex ang gusto ko, Rebecca. Ayokong daanin sa artificial ang pagbuo ng bata. Natigilan ako, pakiramdam ko bigla kong kinulong sa isang silid na walang bintana. Bakit yun pa? Bakit kailangan ganun kung may ibang paraan? Gusto kong tumutol pero alam kong wala akong laban. Kailangan ko siya. Kailangan ko ng tulong niya para kay Jayden. Huminga ako ng malalim at tinuloy ang pagbabasa. Kahit na bawat linya ay parang tinataga ang puso ko. Pangalawang kondisyon. Kapag nabuntis na ako, wala akong ibang gagawin. All I have to do is carry the baby for 9 months. May nurse at OB-GYN na raw siyang nakausap para alagaan ako. Parang isang magandang alok pero habang binabasa ko yun, ramdam kong bawat libing bagay ay may katapat na halaga. At yun ay ang pagkatao ko. Then I reached the third condition at doon ako tuluyang nanghina. Pagkapakanak ko, hindi ko pwedeng makitang bata. Hindi ko pwedeng hawakan. Right after delivery, kukunin kagad ang baby. No attachment, no trace of me. Halos mabitawan kong papel at napakapit ang isang kamay ko sa gilid ng mesa para hindi ako mahulog sa kinaupuan ko. Maybe it's better that way, sabi ko sa sarili ko. Maybe not seeing the baby will hurt less. Pero kahit nasabihin ko yun, ramdam ko mas masakit pala yun na hindi mo lang makilala isang parte mo na isisilang mo sa mundo. At ang panghuling kondisyon, ang pinakamatinding dagok. After everything, aalis ako. Maglalaho na parang bula at hindi pwedeng magpakita. Hindi pwedeng bumalik. He'll give me 5 million pesos and my visa to America will be ready. By that time, maybe I'll already be a full-fledged nurse. Maybe I'll have a new life. Pero habang nakatitig ako sa papel, parang may bumubulong sa isip ko. At what cost, Rebecca? Napayuko ako. Mahigpit kong hinawakan ng folder na parang yun na lang ang natitirang sandigan ko. Tahimik si Doc, nakamasid sa akin at sa pagitan ng katahimikan naming dalawa. Naramdaman kong bigat ng desisyon na hindi ko pwedeng takasan. Kung pumirma ako, wala nang atrasan. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Pirmahan mo na. Matalimang boses na utos ni Doc. Paging ang paraan ng pagkakaupo niya ay parang kontrolado ang bawat galaw. Bawat paginga. Why? Change of mind? Tumikit siya at parang nagangat ng kilay. Sabihin mo lang, Rebecca, I'm an easy man to talk to. Napakuyom ako ng kamao. Gusto kong sumagot pero wala na rin namang saysay. Sa huli umiling ako, isang mahinang pagtanggi sa takot ko. Gagawin ko, mahina kong sabi. I'm agreeing to it at muli ko nakita ulit ang bahagyang ngiti sa labi ni Doc. Isang ngiting hindi ko alam kung dapat bang ikagaan ang loob ko o ikatakot. May kakaiba sa kislap ng mga mata niya. Parang alam na niya sumulat sa pool na ibibigay ko rin. Inabot niya sa akin ang ballpen. Sign it. Tinanggap ko yun at nang may pag-aalinlangan, mabigat sa kamay, parang hindi ordinaryong ballpen. Paglingon ko, napansin ko na may nakaukit na 4 na letra sa gilid. Mga inisyal na pamilyar. Napakunot ang noo ko. San ko nga ba nakita to? Hanggang sa biglang sumagi sa isip ko. Yun ang inisyal ng sponsor ko noon. Napatingin ako kay Doc.
Tahimik lang siyang nakamasid sa akin. Walang emosyon sa muka. Ilang segundo akong tumitig sa kanya. Sinusubukang basahin ang mga mata niya bago ko pinilit na iwaksi ang iniisip ko. Magulo lang sigurong isip ko. Huminga ako ng malalim at pumirma hanggang sa natapos kong pirmahan. Inabot ko pabalik sa kanya ang ballpen pero hindi ko pa rin maiwasan na mapatingin sa mga inisyal. Coincidence lang siguro, bulong ko sa isip ko. Pero may malamig na kilabot na gumapang sa batok ko. Very good. Narinig kong sabi niya kasabay ng bahagyang pagtango. Kasado ng kontrata. Tumayo siya, inayos ang coat at sinulyapan ako. Just wait for my signal. Hindi ko alam kung bakit pero para may dumaan na kakaibang hangin sa pagitan naming dalawa. Then he added, with a tone that almost made my pulse stop. Let's proceed to the OR. Para ako napako sa kanatatayuan ko. Jayden, the operation. Napalingon ako sa pinto sa kamuling tumingin kay Doc. Tumango lang siya, isang simpleng senyas na hindi ko na kailangan pang pag-isipan. And in that moment, I realized my decision had already changed me to something far deeper than I ever imagined. Napakasakit at napakabigat na mga hakbang na kailangan tapakan ni Rebecca para lang maisalba ang buhay ni Jayden. Sa pagpirma niya sa kontrata, buong-buo niyang isinuko ang kanyang sarili at ang kanyang hinaharap. Ano kayang ibig sabihin ng initials na nakita niya sa ballpen? Mas may masalalim pa bang koneksyon sina Rebecca at Doc Alcarte na hindi pa natin natutuklasan? Iwan yung inyong mga hula at saloobin sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli!